Paano kung magising ka na lamang ng isang araw na wala ng mga magulang mo? Habang napapansin mo na napapaligiran ng makapal na usok ang bahay niyo. The 3 days. Umaga na siguro nang mabasa mo ito, anak. Monday, September 21, 2019. Huwag kang mag-alala tungkol sa amin ng papa mo. Ligtas lang kami dito. At ang gusto kong gawin mo ay sundin lahat ng bagay na nakasulat sa sulat na ito. Ito lang ang tanging paraan para mabuhay ka. Una, around 10 p.m., isirado mo na lahat ng pintuan sa bahay, pati ang sa CR at sa kwarto namin ng papa mo. Walang ni isang pintuan dapat ang naiwang nakabukas. Huwag mo sila hayaang makapasok. Pangalawa, siguraduhin mong naka-close na ang lahat ng mga kortina. Huwag mong hayaang makita ka nila. Panghuli, around 11 p.m. sa second floor ka matulog. Di ka nila maaabot doon. Sinunod ni Isha ang lahat ng bagay na sinabi ng kanyang ina sa pamamagitan ng sulat na iyon. Kung nabasa mo ang pangalawang mensahe na pinadala ko sa iyo, ay tunay na sinunod mo ang lahat ng nakasulat sa unang mensahe. Sa mga oras na ito, habang binabasa mo ang mensaheng pinadala ko sa iyo, alam kong nagugutom ka na. Mayroon kaming iniwan ng papa mo sa lamesa na isang pagkain. Ito ang magiging umagahan mo. Pagsapit ng gabi, 10 p.m., matapos mong isirado ang pintuan at ang bintana, huwag na huwag kang gagawa ng anumang ingay. Dahil baka matagpuan ka nila at maaaring gulong-gulo ka na sa sitwasyon. Alam kong madaming bagay nang pumapasok sa utak mo ngayon. Bukas ng umaga ay kukunin ka na namin ng papa mo. Yesha, pinangako namin ng papa mo na susunduin ka ngayong araw. May ilang bagay kang dapat tatandaan habang wala pa kami dyan. Una, sa pintuan, kung may kakatok nang wala pa sa alas 5 ng gabi, ay huwag mong pagbuksan. Hindi kami yun. Pangalawa, pag napansin mong mas tumilim sa loob ng bahay, magtago ka sa kwarto. Umabot na nga sa 3 araw, kung saan matatapos at susunduin na si Isha at makikita nito muli ang kanyang mga magulang.